Welcome to Donmar TV News Channel. Binigyan diin ng Malacanang na malaya ang kahit na sinong senador na ibunyag ang mga aligasyon ng korupsyon laban sa gobyerno. Sinabi ni Presidential Spokesperson Harry Roque na pwede itong gawin ni Senator Manny Pacquiao bilang tayo naman ay nasa isang malayang bansa. Kung maalala ay binatiko si Pacquiao ang korupsyon sa ilalim ng kasalukuyang administrasyon na dahilan naman para hamunin siya ni Pangulong Rodrigo Duterte na pangalanan ang mga ahensya at opisyal na sangkot sa mga irregularidad. Minaliit naman ng Malacanang ang mga aligasyon ng senador sa pamamagitan ng pagtukoy sa mga pasabog nito bilang watusi imbes na isang atomic bomb. Bilang sagot ay sinabi ng senador na maglalabas siya ng videos at audio clips na magpapatunay sa korupsyon sa ilang ahensya ng gobyerno. Matatandaan na tinukoy ng Pangulo si Pacquiao bilang punch drunk dahil sa pagsasabi nito na nawawala ang 10 bilyong pisong ayuda para sa mga sektor na apektado ng pandemya. Diretsang sinampal ng katotohanan ng Ormoc City Mayor, actor turned politician Richard Gomez ang mga senador na sina Tito Soto at Ping Lacson matapos i-line up ang congresswoman na si Lucy Torres Gomez sa kanilang senatorial list para sa 2022 election. Sa unang pagkakataon ay nagsalita na ang asawa ni Lucy Torres Gomez at itinanggi na mapapasama o gustong makasama ni Lucy Torres sa senatorial lineup ng tambalang Pisot, Ping Lacson at Soto sa 2022. Tila nagulat ang mga kampo ni Senate President Tito Soto at Ping Lacson sa diretsya naging pahayag ng actor turned politician na si Richard Gomez sa lahat ng tila naging pahayag ng dalawa sa pinakamaiingay ang pangalan sa mundo ng politika. Mismong ang Ormoc City Mayor na si Richard Gomez ang kumumpirma na hindi papabilang ang kanyang asawa na si Lucy Torres sa tambalang Pisot. Sa katunayan ay gusto daw ni Lucy Torres Gomez na mapabilang sa partido ng PDP Laban na pinangungunahan ng chairman nito na si President Rodrigo Duterte. Paglilinaw pa ni Richard Gomez, walang dahilan para hindi bumilang si Lucy Torres sa partido ni Pangulong Duterte o ng PDP Laban na siyang matagal na nakaalyado ng mga taga-Ormoc City, particular na ang mag-asawang Lucy Torres at Richard Gomez. Kaya tila tinapos na nga ni Mayor Richard ang imahinasyon at tila pangarap ni Tito Soto at ni Senator Ping Lacson na mapabilang sa kanila ang Congresswoman. Inanunsyo ng Partido Reforma na manunumpa bilang miyembro nila si Senador Panfilo Lacson na kamakailan ay nagkumpirma ng kanyang pagtakbo para sa pagka-presidente. Patatandaan... Ay, tatanong ko kay Madam, kay Mayora. Sasabihin ko, Mayora, pwede po ba akong tumakbong senador? Ang kapal na mukha ko, no? Pag pumayag siya, interview ko siya, tatanong ko yan, promise. Mayora, pwede po ba akong tumakbong senador? Pero gusto ko, ako yung unang-una yung itataas ang kami, tsaka may tugtog ako, ha? Nga budots. Independent candidate si Lacson ng tumakbong Pangulo noong 2004 at sa mga nagdaang senatorial elections. Ayon sa Partido Reforma, naghahanda na rin sila sa pakikipag-alyansa sa Nationalist People's Coalition na pinamumunuan ni Senate President Tito Soto, ang makakatambal ni Lacson sa 2022 elections. Yes, magiging member siya at sana ay maging officer din ng partido. Yung Partido Reforma at saka yung NPC, no, malaki ang possibility na magkaroon ng alliance yung dalawang partido in supporting yung national candidates from the President, Vice President, Senators, tapos yung mga local officials kasama rin dyan. Muli namang nagpaalala si retired Supreme Court Senior Associate Justice Antonio Carpio na kung hindi buong oposisyon, mahirapan itong talunin ang manok ng Duterte administration. Yun nga lang, hindi na raw makakasama sa pagpipilian ng kanilang grupo si Lacson dahil naanunsyo na ang pagtakbo nito at tumanggi rin daw ang senador sa imbitasyon nila. Our objective is for the opposition to present a unified slate, only one candidate for president. Oh, bakit? Ulit-ulit to, no? Kawawa. Sa totoo lang naawa na ako dito. Bakit? Yung tinanggihan niya, hindi naman sa tinanggihan dahil hindi daw sinuportahan ni Lacson yung anti-terror bill, di ba? So parang naitsipwera na si Lacson doon.
Kung sino pa yung naitsipwera nila, yun pa yung nagsabing, tatakbo ako, bahala kayo sa buhay nyo. Ngayon, wala na kayo mahanap. Bakit? Kasi yung mismong supposedly gusto ninyo, si Isko, di ba sabi, hindi daw muna sa inyo. Oh, si Leni Robredo, hindi naman tumatanggi, bakit ayaw nyo? Di ba, ewan ko ba, Justice Carpio? Retired Senior Associate Justice Carpio. Ayaw na sa inyo ni di ba, ni Ping Lacson. Tapos kahit nung una, nagpatanggal din si Isko. Oh. Etong si Robredo, presinta ng presinta, tsaka si Trillanes. Bakit ayaw nyo? Ma'am si Jen, maraming salamat. Bakit ayaw nyo? Sige nga, paki-explain. Please explain. Bakit ayaw nyo? If the opposition has two or more candidates, then the opposition will have a hard time defeating the candidate of President Duterte. Sa panig naman ng administrasyon, patuloy na usap-usapan ang posibleng kandidatura ni Presidential daughter Sara Duterte. Maging si Speaker Lord Alan Velasco, kapartido ni Pangulong Duterte sa PDP laban, susuporta raw sa kandidatura ni Mayor Sara kahit na iba ang partido nito. Susuportahan din daw niya si Duterte sakaling tatakbo itong bise. Pag nakapag-decide na po si Pangulong Duterte, ay talaga pong all-out support po ako. Kasama na rin po dyan yung sinasabi ko pong Pero may request lang ako, Speaker Velasco. May isa lang akong request. Pwede bang wag na lang mag-election? Pwede bang palitan nyo na lang yung batas, tapos extend nyo na lang si President? Pwede ba? Pwede ba? Ang kikiusap lang naman. Baka lang naman. Diba? continuity. So looking at continuity, 6 years is not enough. That's why nagbanggit po ako ng statement before na if ever Ma'am Inday decides to run as President, dahil po sa pagkakilala ko sa kanya, yung kanyang pagiging competent as a leader, talaga pong full support po tayo kay Ma'am Inday Sara. Bubisita naman sa Caloocan City si Representative Alan Peter Cayetano. Grace Barracks, maraming salamat. Saan ko pwede magpadala ng Icelandic? Uy, sarap niyan, chocolate. Para sa iyo and for Mocha. Kay Dada, padala mo kay Dada. Sa kanya ko na lang kukunin. Ay, alam kung kakainin, Dada, tsokolate ko. Na nauna nang nagsabing pinag-iisipan tumakbong Pangulo sa 2022. Isinusulong ni Cayetano ang pagbibigay ng 10,000 pesos na ayuda sa bawat pamilyang Pilipino na patuloy na nahihirapan dahil sa pandemya. Ayon sa kanya, patuloy niyang pinag-aaralan ang susunod na hakbang sa politika. This next few weeks, I'm really assessing and discerning. Isa pong maghuhudyat talaga sa akin na tumakbong Pangulo ay kapag hindi pinansin po yung 10K ayuda, not only in the 2022 budget and not only for 2021, but for the next 3 to 5 years. Sinabi rin ni Cayetano na Ang pinupush kasi ni Cayetano yung 10,000 na ayuda kasi alam naman niyang may budget. Siyempre naging speaker siya, alam niyang may budget. So yun yung pinupush niya at sabi nga daw niya pag hindi natuloy, yun ang magiging dahilan niya. Okay? Ito, tuloy natin. konsidera niya maging running mate si Representative Lucy Torres Gomez. Tinanong na daw niya ang kongresista pero sinabi raw nitong hindi pa niya ito iniisip. Sandra Aguinaldo, Nakatutok, 24 Oras. Ito si Lucy Torres Pwede bang wag ka na lang tumakbo, dito ka na lang sa puso. Ay, ang taray.